Ang exercise natin for this video ay para sa ACL injury. So, ang focus natin is yung acute stage or meaning, ito yung stage right after ng ACL injury. Usually, ang acute stage ay tumatagal ng 10 to 14 days. So, ito yung mga exercise na pwede nyong gawin sa ACL injury, lalo na kapag namamaga pa or masakit pa yung leg or yung tuhod ninyo. So, ang una is, ang dalawang una natin gagawin is positioning. So, mahalaga na i-maintain yung extended or yung diretsong posisyon ng tuhod kapag na ACL injury. So, gumamit kayo ng rolled towel na kagaya niyan or pwede namang unan na maliit. So, ang gagawin ninyo is hihiga kayo ng nakatihaya at ilalagay ninyo yung rolled towel underneath your ankle. So, usually, ang pinapagawa dyan is pinapahold yung position na yan for up to 3 minutes kung kaya. And then, kapag hindi naman sobrang masakit, pwede ninyong i-start na igalaw yung paa ninyo pataas at pababa. So, pag ginalaw nyo siya pataas, so turo nyo yung toes nyo pataas, i-hold na lang siya kahit ng mga 30 seconds kung kaya, and then dahan-dahan yung ipaba, and then ganun ulit. So, parang nagbibigay kayo ng end stretch doon sa mga muscles nyo sa likod. So, sabi ko nga 2 to 3 minutes, i-maintain yung posisyon. Ang second position naman natin is nakadapa. So, usually, ginagawa tong prone hang position na nasa bed or table, tinatawag plinth. Pero, dahil wala tayong plinth, pwede nyong gawin is roll towel or pillow ulit. So, gagawin nyo siya ng mas makapal ng konti. So, mas mataas dapat yung pagkakatiklop. So, ang gagawin niyo is, dadapa kayo at ilalagay nyo yung roll towel sa ibabaw ng tuhod or hita na nakaganyan. So, kaya siya tinawag na prone hang kasi nakadapa kayo tapos nakahang lang yung leg ninyo. So, parang nagbibigay kayo ng passive and static stretch dun sa likod ng tuhod ninyo. So, pag inayaan nyo siyang nakahang ng ganyan, i-hold nyo siya ng 2 to 3 minutes. So, usually, kung gagawin nyo siya sa bed, nakahiga kayo sa bed tapos yung dulo or yung edge ng bed nasa level ng tuhod ninyo or ng lower part ng inyong thigh. So, parang nakahang din yung lower leg ninyo. So, gawin nyo siya ng 2 to 3 minutes or i-hold ng ganyang posisyon. Ang next naman is patellar mobilization or yung kneecap mobilization. So, mahalaga to para ma-maintain yung proper gliding ng inyong kneecap. So, maglagay lang ulit ng towel underneath your knee para relax yung leg. Make sure na relax yung leg all throughout the mobility. So, pwede nyo itong gawin sa sarili nyo, pwede nyo rin ipagawa sa ibang tao para mas madali. Pero, para gawin siya sa sarili, gagawin ninyo muna is yung side-to-side movement. So, una, hawakan nyo sa magkabilang side yung inyong kneecap ng kagaya niyan. So, ipupush nyo siya gently, side to side. So, push, side to side, right and left. So, makikita nyo na gumagalaw yung kneecap. So, okay lang yan kasi natural lang na nag-glide yung kneecap ninyo or yung buto nyo sa tuhod ng kagaya niyan. Mahalaga na nag-glide siya freely para maigalaw ninyo yung tuhod or yung legs ninyo during bending and extension. After naman ng side to side, pwede nyong gawin yung up and down movement. So, hawakan nyo ng ganyan yung kneecap ninyo and then ipupush ninyo gamit yung thumb pababa. And then, yung index finger naman, push pataas. So, up and down movement lang. So, ang glide ng kneecap is up and down. So, mararamdaman ninyo yung galaw or yung nag-i-slide yung inyong kneecap. Dapat hindi kayo makakaramdam ng pain kapag ginagawa ninyo ito. Pag nakaramdam kayo ng pain, baka kailangan na mas gentle yung paggalaw ninyo or minimal lang muna yung galaw ng kneecap. Tapos, tsaka nyo na i-push ng mas malaking range kapag hindi na masakit.
Ang mga susunod na exercises natin ay magpo-focus sa range of motion or movement ng knee joint. So usually kapag na ACL injury kayo, hindi pa kaagad madali na igalaw yung tuhod ninyo. So okay lang yun. Pero kailangan ma-maintain ninyo yung galaw ng tuhod as far as you can or hanggang saan nyo lang kaya na manageable or pain-free. So, unang gagawin natin is heel slide. So, yung heel slide, as the name itself, is slide nyo lang yung heel nyo pataas at pababa. So, let's say, pag in-slide nyo yung heel nyo dahil nga masakit pa yan, namamaga, hindi nyo pa kayang i-slide all the way up. So, okay lang yon. So, let's say, half lang ng range, yung kaya nyong igalaw, ganun lang muna yung gawin ninyo ng dahan-dahan ng 10 times. Usually, kapag hirap pa kayo, pwede nyong, ang posisyon ninyo is naka-long sitting position. And then, hawakan nyo yung thigh ninyo sa ilalim para dahan-dahan na ginaguide ninyo yung leg ninyo pa-bend. So, in that way, natutulungan na ma-bend yung tuhod. Ang next mobilization exercise is wall slides. So, impoposition nyo lang yung leg ninyo ng naka-lean sa wall ng kagaya niyan. So, naka-extended position or diretsong position muna magsisimula. So, i-slide nyo lang siya up and down ng kagaya niyan. Hanggang ganyang level lang muna na 90 degrees. And then, iangat nyo siya ulit. Extend and then slide down. So, ang kaibahan nitong wall slides sa heel slides is mas may tulong ng gravity para mas mapadali yung pag-bend ninyo ng tuhod. So, make sure, lalo na kapag masakit pa at namamaga at acute stage pa lang, nasa 90 degrees lang, maintain nyo lang siya ng ganyang range. Gawin siya ng 10 times to 20 times. Next naman is focus sa strengthening ng mga muscles. So, dahil na injury, usually nanghihina yung mga muscles surrounding the knee. Pero kahit nasa acute stage or early stage pa lang kayo, kailangan ma-maintain pa rin yung strength ng muscle. So, gagawin ninyo is mga gentle strengthening exercise. So, gamitin nyo uli yung rolled towel at ilagay nyo sa ilalim ng tuhod. Then, dahan-dahan nyo siyang i-push yung tuhod ninyo downward against dun sa towel. So, mararamdaman ninyo nag-activate yung muscles ninyo sa harap ng thigh or tuhod. So, i-hold nyo siya ng 5 seconds and then repeat ng 10 times. Ang next exercise naman natin is for hamstring sets. So, ito is yung strengthening ng mga muscles sa likod ng thigh. So, nakabend ng konti yung tuhod ng kagaya niyan, and then nakataas yung toes. So, maintain lang na nakadikit yung sakong or heel ninyo sa bed or sa floor. And then, dahan-dahan lang, ang movement is, ipupush ninyo yung heel ninyo towards the bed and towards you. So, down and towards you. So, makikita nyo or mararamdaman ninyo nag-activate yung muscles sa hamstring. And then, hold nyo lang siya ng 5 seconds. And then, again, push. Then, hold ng 5 seconds and repeat 10 times. Ang next naman na exercise is straight leg raise. Ang gagawin nyo lang is nakabend yung tuhod na hindi injured and naka-straight yung injured leg. So, ang gagawin nyo is i-lift or i-raise nyo lang yung injured leg ng dahan-dahan ng kagaya niyan. And then down. Up and down movement lang. And then, kapag medyo komportable na kayo, pwede nyo siyang gawin na naka-diretso na yung kabilang leg. And then, lift the other leg up and down. Gawin nyo siya ng 10 times. Ang next naman is straight leg raise with rotation. So, same position ng kanina. So, mag-umpisa kayo na nakabend yung kabilang leg or an injured leg para mas madali. And then, straight lang yung injured leg pero this time nakaturo yung toes ninyo palabas. And then, dahan-dahan ninyong
iaangat yung leg ninyo while maintaining the position of your toes. So, gawin nyo siya ng 10 times, dahan-dahan. And then, kapag mas komportable na kayo, gawin nyo na siya ng naka-straight yung kabilang leg. Ganun pa rin ang posisyon. Straight leg raise with rotation, up and down. Gawin nyo siya ng 10 times. Comment below kung meron kayong mga questions and topic suggestions. Thank you for watching!